Finally, dumating na ang araw na pinakahihintay ng lahat ng mga dalaga katulad ni Lucy na tumuntong sa 18 taong gulang o age of legality. Sa gabing yun, sinayaw siya ng mga lalaking malalapit sa buhay niya. Nakasuot siya ng pink ball gown at siya ang pinakamaganda sa lahat. At ang hinihintay ng lahat, ang last dance ni Lucy. Wala naman siyang boyfriend o manliligaw. Kaya ginawa niyang last dance ang daddy niya. Pero yun ang inaakala niya. Sino ka? Tanong ni Lucy nang abutan siya ng bulaklak ng isang lalaki ngayon lang niya nakita. Nakasuot ito ng navy blue tuxedo na iba sa lahat. Kunin mo na lang nang matapos na ang oras ko rito. Walang nagawa si Lucy kundi kunin ang panghuling bulaklak sa lalaki na yon. Singkit din ang mga tulad niya. May kalakihan ng katawan at matangkad dahil hanggang balikat lang siya nito. Tiningnan ni Lucy ang paligid. Ang daddy at mami niya na parabang tuwang-tuwa. Normal ba to? Nasa guest list ko bang lalaking to? Tanong niya sa kanyang isipan. Pansin din ni Lucy na pati ang host at mga bisita ay parang wala lang sa kanila. Hanggang sa isayaw siya ng lalaki na yon. Huwag kang magpakita sa mga bisita na parang napipilitan ka lang. Bulong ni Lucy sa lalaki. Napipilitan naman talaga ako. Ayoko magpanggap. Aray ko naman, ba't ka naungurot? Ang arte mo kasi. Bisita ka lang naman at makikikain sa handa ko. Kung makareklamo ka, akala mo naman ang gwapo mo. Hoya, akala mo rin naman ang ganda ng suot mo. Anong sabi mo? Magsasalita pa sana ang lalaking yon para asarin pa si Lucy nang biglang magsalita ang host. Please welcome the grandfather of the birthday girl para sa isang surprise messages. And I know you are excited to know about this. Umakyat ng stage ang lolo ni Lucy habang nakaalalay ang mami niya. Inabot nito ang mic sa matanda. Saka naman huminto ang tugtog, kaya tumigil sila Lucy at ang kasayaw niya. Sa muli, gusto kong batiin muli ng maligayang kaarawan ang aking nag-iisang apo na babae na si Lucy May Chen. Ito ang legal age niya, kung saan ipapakilala ko na rin ang future husband niya na si Michael Lee. Isang nakakabinging palakpakan ang yumanig sa buong venue. Nagkatinginan sa gulat ang lalaking yun at si Lucy. Ikaw? Reaksyon ni Michael. What? Gulat na sambit ni Lucy. Agad na lumayo si Lucy kay Michael at lumapit sa daddy niya na gulong-gulo. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Akala ko ba joke lang ang lahat, kaya sinasakyan ko lang kayo. Alalang-alala pa ni Lucy na simula pagkabata, palagi na lang sinasabi sa kanya ng mga magulang niya at grandparents niya na ipapakasal siya sa isang Michael. Anak ng family friend ng pamilya nila, and it's because they're both Chinese and Filipino. Ang akala ni Lucy makakaligtas na siya sa tradisyon na matagal na nilang pinapractice ng kanilang angkan. Wala siyang pangarap na mag-asawa at gusto lang niyang mag-travel after this legality age at gawin ang gusto niya. Mas lalong, wala naman siyang balak pakasalan ng lalaking yon na ngayon lang niya nakita. Lucy, maiintindihan mo rin ang lahat. Just enjoy your day. Napailing si Lucy bilang hindi pagsang-ayon sa daddy niya. No, hindi pa ako pumapayag. Hindi pwede to. Graduating student pa lang ako sa senior high? Tapos ipapakasal niyo ako sa pangit na yun? No, hindi. It's like a nightmare to her. Nag-aalala ang ilan sa eksenang nangyayari. Pero mukhang wala naman pakialam si Michael. At kumakain lang ng chocolate cake sa isang tabi. Kahit anong areglo niya ay wala siyang magagawa. Tumakbo si Lucy palabas ng venue. Lucy! Tawag ng ama niya pero wala nang pakialam ang dalaga kung mapahiya siya sa mismong birthday niya. Always the brat. Bulong ni Michael sa kanyang sarili at saka umismit.
Dumiretso si Lucy sa hotel room niya at nagkulong doon. Mababaw man sa iba, ngunit para sa kanya, malaking bagay yon. Hindi niya alam kung ilang oras siyang ganon. Tulala at nag-iisip hanggang sa maisip niyang isearch kung sino ba ang gunggong na sumira ng araw niya. Hinanap niya si Michael Lee sa social media at maraming lumabas na result tungkol dito. Isang owner ng multi-millionaire wine company, may shipping line, at owner ng malaking Chinese resto sa Pinas na may 100 branches sa buong bansa. May ilang babaeng na link din kay Michael. See? Babaero pa lang isang to, tas ipapakasal sa akin? It can't be. Bahala sila. I need to do something na hindi matuloy ang kasal-kasal na yan. Kinabukasan, wala siyang imik nang pabalik siya sa mansyon. Ilang beses siyang pinipilit na kausapin ng mga magulang niya ngunit hindi siya sumasagot. Tila ba, naging malamig na bato si Lucy sa mga magulang niya. Pagka-uwi nila, didiretso sana siya sa silid niya nang magsalita ang mommy niya. Hindi mo ba bubuksan ang mga regalo sa'yo? Hindi naman kailangan. Saka na at gusto ko magpahinga. Look, I'm really sorry sa nangyari. Ang akala namin alam mo na. Wala naman tayo ibang babae sa pamilya natin. Halos mga kapatid mo yung lalaki. Yun din ang problema nila kay Michael. He is the only son. Kaya kayo talaga dapat magkatuluyan. Lumapit ang ina ni Lucy sa kanya. May paraan pa ba para hindi ito mangyari? Masyado pa akong bata para maging isang housewife. Hindi ka ba naaawa sa akin, ma? Because this is the tradition. At wala tayong magagawa dun. Kausapin mo ang lolo mo. Kung papayag siya, pero sa oras na hindi, wala tayong magagawa. Besides, kailangan na nating maghanda bago magbukas ng semester. Dapat maikasal na kayong dalawa. Ang lakas ng tibok ng puso ni Lucy sa inis. May 1 linggo ka pa, mabawi ang desisyon ng lolo mo. 1 linggo? That's the last week. Dahil next week ang asikaso ng kasal. Oh no. Wala nang panahon si Lucy na magpahinga. Hinanap niya agad si Michael nung araw na yon. Una niyang pinuntahan ay ang main company ni Michael na Leor. Makalipas ang kalahating oras, ay nakarating din siya ron. Miss, naandito ba si Mr. Michael Lee? Tanong ni Lucy sa babaeng desk officer nang makalapit siya sa kiosk nito. Do you have appointment para makausap si Mr. Lee? Para mahanap ko po. Nag-aalalang tanong ng babae. No, I don't have. Sorry po ma'am, pero kailangan niyo po ng appointment para makausap siya. Balik na lang po kayo kapag nakapag-set na kayo ng appointment with him. Hindi pwede. Kailangan ko siyang makausap ngayon na. Again, sorry ma'am. Kung gusto po ninyo ipalabas ko kayo sa security guard ng building na to. Hindi na itago ni Lucy ang inis niya at napaismid. Fine. Maglalakad na sana si Lucy palabas nang mapansin niya sa isang coffee shop na katabi lang ng company. Si Michael yun ah. Nagmamadali siyang naglakad patungo roon. Pagpasok pa lang ni Lucy, agad niyang nakuha ang atensyon ni Michael habang abala pa rin sa mga kausap niya na mukhang banyaga. Nagulat pa si Michael pero agad ding binawi at kinausap muli ang mga kaharap. Tinaasan ng kilay ni Lucy si Michael at naupo sa lamesang malapit kila Michael kaya rinig niya kung anong pinag-uusapan nila. Ang tagal naman nilang mag-meeting ng mga to. Bulong ni Lucy sa kanyang sarili. Nakailang beses din niyang nahuling tingin ng tingin si Michael sa kanya. Thank you for your time and cooperation to our company. Wika ni Michael sa mga kausap. Nang mapansin ni Lucy na umalis na, nagulat siya nang paalis na rin si Michael. Hoy, teka naman. Agad niyang hinawakan ang dulo ng sleeve ni Michael. Don't touch me. Who are you? Aray ko naman. Agad na binitiwan ni Lucy ang pagkurot niya sa tagiliran ni Michael. Hindi mo ba kilala kung sino ako? Ako lang naman ang may-ari at boss sa kumpanya na to. We need to talk, kaya wag mo akong artehan. Tungkol naman saan? Tungkol sa kasal. Hindi ka ba disagree? Alam ko namang ayaw mo sa akin.
Maghinay ka nga. At baka kung sabihin nila sa akin na girlfriend ko ang tulad mo. Anong tulad ko? Wow ang kapal na mukha mo. Dapat ikaw ang mahiya sa mukha mo. Ikakasal ka sa isang graduating na senior high school? Hindi pa naman ako sobrang tanda. Aber, ilang taon ka na? Papasa ka na ng sugar daddy? Well, excuse me. I am 28 years old. At saka, wala akong magagawa kung aayaw ako sa kasal. Ayoko ng sakit ng ulo. Pwede naman tayo maghiwalay pagkatapos ng kasal. Hindi naman tayo mag-aak na mag-asawa. So okay lang sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, wala rin ako magagawa. Kaya kung may binabala ka, huwag mo na akong isama. Dahil ayoko na rin mag-isipan ng kung ano-ano. I just need to go with the flow. I have to go. Marami pa akong ginagawa. Natigilan si Lucy at naiwan doon. Nagising lang siya sa realidad nang makatanggap siya ng tawag sa kanyang mommy. Hello, mommy? Lucy, baby. Wala kami sa bahay. Sinugod kasi si lolo mo. Kaya need namin pumunta doon. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Gusto kong puntahan si lolo. Nasaan po kayo? I will send to you the location. Ingat ka. Hindi naman nagtagal at makalipas ang kalahating oras ay nakarating naman si Lucy sa ospital. Pansin niya ang paghihingalo ng kanyang lolo na makapasok siya. Lolo! Animoy na iiyak si Lucy nang lapitan ito sa kama. Apo, pasensya ka na at hindi ko makayanin na umabot sa mismong kasal mo. Lo, wag naman pong ganyan yung sasabihin niyo sa akin. Pinunasan ng matanda ang luha sa pisngi ni Lucy. Dahil sa awa sa kanyang lolo, bigla siyang nakapagdesisyon ng wala sa oras. Makakaabot ka pa sa kasal namin ni Michael, lolo. Kahit yun na lang ang regalo mo sa akin, ang maka-attend ka sa kasal namin. Hindi umalis si Lucy sa ospital at sinamahan ng mommy niya sa pagbabantay. Hindi nagtagal, dumating din si Michael. Bahagya pang nagulat si Lucy. Anong ginagawa mo dito? Bibisitahin ng lolo mo, bawal na ba? Tiningnan ni Lucy si Michael kaya nag-alala ito. Anong problema? Mahal ko si lolo. Sabi niya, gusto niya makita ang kasal natin. Gusto ko siyang makitang masaya. Sabi ng doktor kanina. Tinaningan na ang buhay niya. Hindi na rin kaya ng katawan niya. Siguro'y pinilit lang niya maging masaya at okay nung birthday ko. Hindi lang siya nagsasabi sa amin. So what's your plan? Let's get married. I'll accept the marriage. Hindi kita pinipilit Ikaw ang nagdesisyon yan. Tila ba umurong ang lungkot ni Lucy sa inis kay Michael. Tandaan mo, hindi to para sa'yo. Alam ko, dyan ka na nga. Iniwan ni Michael si Lucy at dumiretso sa private room kung nasa ng lolo ng dalaga. Naging mabilis ang takbo ng mga araw para kay Lucy. Hanggang sa dumating ang araw ng mismong kasal nila ni Michael. Sa tulong ng parehong pamilya nila, ay naasikaso agad. Nasa dressing room si Lucy at pumasok ang kanyang ina at namangha pa ito at naiiyak na makita siya. Wow, you look beautiful today, anak. Bahagyang umiti si Lucy. Hindi niya akalain na mapapasubo siya sa ganitong bagay. Thank you, Mom. I'm really sorry. It's fine, Ma. For the family and for Grandpa. Sorry na. Pinagkait kong pumili ka ng kalayaan, lalo na sa pag-ibig. Sana mapatawad mo ako. Gusto ko man na wag mong maranasan ang naranasan ko, kaso andito na tayo. Pero you know what? I married your dad na wala rin akong nararamdaman. I know, it's not fit to all. Pero baka may mangyaring magic at magustuhan mo yan. Like a spark, kikiligin ka na lang sa mga ginagawa niya kahit na you hate that person. Iniisip-isip ni Lucy ang sinabi ng ina sa kanya pagdating niya sa private venue na silang magkakamag-anak lang ang imbitado. Hindi pa nagbubukas ng pinto. Noong nakaraang linggo lang, may suot siyang pink na gown. Ngayon naman, white gown. Ini-imagine ni Lucy na makakasama sa habang buhay si Michael.
You look like your mom nung kinasal din kami. Wika ng dad niya na maghahatid sa kanya sa altar. Thank you, Dad. Don't worry. I know, maaalagaan ka niya ng maayos. Hindi naman kami kukuha ng lalaking ipapahamak ka at hindi ka aalagaan. I see Michael as your husband. Basta kung may hindi kayo pagkakaintindihan, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin ng mommy mo. Yes, Dad, I will. Nang makarating sila sa loob at maglakad sa aisle, lahat ng mata ay na kay Lucy. How beautiful and elegant she is sa white gown niya. Nakatitig lang din si Michael sa kanya hanggang sa makalapit sila rito. Inabot ni Mr. Chen ang kamay ni Lucy kay Michael at saka naman nagmano si Michael sa magiging father-in-law niya. Thank you po. Magkahawak na naglakad palapit sa altar sila Lucy at Michael. Nang bulungan ni Michael ang dalaga. You look beautiful today. Hindi maiwasang mamula ang pisngi ni Lucy sa compliment sa kanya ni Michael. Huwag kang matuwa. Sinabihan lang kitang maganda dahil ngayong araw ka lang naman maganda. Napaismid sa inis si Lucy nang makitang tumatawa si Michael. Aba, akala mo naman ang gwapo dyan sa tuxedo mo. Mukha kang patay na hindi kasya sa kabao. Magsasalita pa sana si Michael nang sawayin sila ng pare sa harapan nila. Ikaw kasi, buti nga sa'yo. Nag-umpisa ang seremonya ng kasal hanggang sa umabot sa pinakahihintay nila. You may kiss the bride. Wika ng pare. Nanlaki ang mga mata ni Lucy nang iharap siya ni Michael sa bawat isa at saka iniangat ang belo niya. Pinagdadasal niya na sana hindi siya halikan sa labi. Pero nakita niyang dahan-dahang papalapit ang mukha ni Michael sa kanya. Never been kissed. At baka mawala ang pagka-virgin ng kanyang labi hanggang sa maramdaman ni Lucy ang labi ni Michael sa pisngi niya. You are now husband and wife. Congratulations, Mr. and Mrs. Lee. Isang nakakabinging palakpakan ang nangibabaw pagkatapos ng seremonya. Doon din ginanap ang reception at kainan. Lucy was happy seeing her lolo na makita ang kasal nila ni Michael. Makalipas ang isang oras na pagpicture at pagpalit ng kanilang damit sa traditional Chinese costume, bumalik sila sa loob ng magkasama at may ilang lumalapit na sinasabitan sila ng ampaw na may lamang pampaswerte sa kanilang kasal at ang iba naman ay pera. Nakita ni Lucy na nag-iiyakan ng parents nila Michael sa isang table while looking at them. Naupo sila sa pwesto nila at nag-umpisa na ang program. Sa bahay ko ikaw uuwi ngayon. Natahimik si Lucy sa tabi ni Michael. What? Malamang mag-asawa tayo. May lumapit sa kanilang table. Ang daddy ni Lucy. Congratulations, Mr. Lee. Sabay abot ni Mr. Chen ng isang basong wine kay Michael. Maraming salamat po. Kailangang inumin ni Michael ang wine na inabot sa kanya bilang paggalang sa father-in-law niya. And Lucy bowed to her father. Hanggang sa sumunod, ang mga nagbigay ng baso kay Michael galing sa mga lalaking kamag-anak ni Lucy. Lahat ng iyon, ininom niya. Pagkatapos ng party, ay napagdesisyon ng lahat na umuwi. Kailangan ng sumama ni Lucy kay Michael sa bahay nito. Inalalayan ng bodyguard nito na makapasok sa loob ng sasakyan dahil lasing na to at hindi na nakakausap. Ilang beses ding bumabagsak ang ulo ni Michael sa balikat ni Lucy. Kasi naman iinom-inom, hindi naman kaya, tapos wine company pa, tas mahina. Inis na komento ni Lucy hanggang sa hinayaan na lamang niya si Michael na gamitin ang balikat niya. Nang makarating sila sa bahay, ay inalalayan uli si Michael palabas ng bahay. Parehas pa sila nakasuot ng traditional dress nila. Teka, what are you doing? Napansin ni Lucy na nilalapit sa kanya ni Michael. Ma'am, utos po sa amin ng parents niyo na siguraduhin namin na magkasama kayong papasok sa bahay. Lalo na po sa kwarto niyo bilang bagong mag-asawa. Wika ng bodyguard nila. Yeah, tradition.
Give me. Ouch! Ang bigat mo! Hindi maiwasang magreklamo ni Lucy dahil nahihirapan siyang alalayan si Michael hanggang sa makapasok sila sa loob ng bahay. Can you make tour kung saan ang kwarto ni Michael? Dito po, ma'am. Agad na tinuro ng katulong doon na matanda kung saan na magiging silid nila. Kailangan pa nila umakyat sa hagdan. Diyos ko, maglasing ka pa ulit, isusumpa na kita. Walang iya ka, Michael. Dito na po. Maraming salamat. Nagmadali na lamang si Lucy na makapasok sa loob. Nang itulak niya si Michael sa kama, ay naisama siya dahil nasabit ang kamay ni Michael sa suot niyang damit. Ay! Bumagsak sila parehas na magkaharap. Lalayo na sana si Lucy nang mahirapan siya dahil mabigat ang braso ng binata sa may tagiliran niya. Michael! Walang nagawa si Lucy kundi hayaan na lamang ang ganong posisyon. Pinakatitigan niya ang mukha ng napangasawa. Ang amo naman pala ng mukha mo. You look innocent. Pero pagising ka, nakakainis ka dahil kung ano-ano sinasabi mo. Huwag ka na lang magsalita, okay pa tayo. Kinakausap niya si Michael na para bang gising to. Napabuntong hininga si Lucy nang makaramdam ng antok. Good night, my husband. Kinaumagahan nagising si Lucy na wala na sa tabi niya si Michael. Dahan-dahan siyang bumangon at nakitang kapapasok lang sa kwarto nila. Bagong ligo na at nakaayos. What time is it? 8 a.m. What? Bakit di mo ako ginising? Hindi ba't pupunta tayo kina Lolo kasi yun ang first day natin bago raw magbakasyon or honeymoon, something like that? I know na ngayon yun. Tinamad lang ako gisingin ka. Nakakainis ka talaga. Hindi mo ba alam kung gaano ka kabigat? Halos mabalian nga ako ng likod. Tapos, pagising lang sa akin, di mo magawa? Wala ka man lang pagkukusa. I hate you. I really, really hate you. Sabay walkout ni Lucy, gulat na gulat naman si Michael at hindi nakapagsalita. Mabuti na lamang at hinatid na ang damit niya at ilang gamit niya sa bahay ni Michael. Nagmadali na siyang mag-asikaso at hindi na nakapag-almusal bago umalis. Hey! Hindi pinansin ni Lucy si Michael bago pumasok sa sasakyan. Saka naman sumunod si Michael. Look, I'm really sorry. Don't talk to me. Tahimik ang dalawa buong biyahe at hindi pa rin nakakalimutan ni Michael ang reklamo ni Lucy sa kanya. Hindi niya maalala na nalasing siya ng todo. Nabasag ang katahimikan nila nang marinig niya ang tiyan ni Lucy. Nanlalaki ang mga mata ni Lucy at napatakip sa kanyang tiyan habang namumula ang pisngi. Manong, can we stop over dyan sa fast food? Nang silipin ni Lucy, nag-drive-thru sila sa isang fast food chain na sikat sa mga bata at umorder ng pagkain doon si Michael. Hindi pa rin umiimik si Lucy pero alam niyang para sa kanya yon. Here, kainin mo yan. Baka mamaya, isipin ng parents at grandparents mo na ang yaman ko tapos pinapagutuman kita. Thank you. Hindi maiwasang matuwa ni Lucy nang makita ang Happy Meal na may kasamang laruan. Look, sorry sa nangyari kagabi. Hindi lang talaga ako sanay uminom. Di sa susunod, wag ka nang uminom ng marami. We can go to the massage parlor after the visit sa grandparents natin or spa. What do you like? Anything is fine. Makalipas ang isang oras, ay nakarating din sila sa bahay ng grandparents ni Michael. Nagbigay galang sila sa pagmamano sa mga ito. Aba, tuloy kayo. Mag-inuman na muna tayo ng tsaa. Inalalayan ni Michael si Lucy. Kaya akala ng grandparents si Michael ay may nabubuo ng pag-iibigan sa dalawa pagkatapos ng kasal. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Nakikita ko ang yin at yang sa inyong dalawa. Sana ay magkaroon na ako ng apo. Wika ni Mrs. Lee. Nagkatinginan si Lucy at Michael na tila ba nagulat sa narinig. Muling binalik ang atensyon sa kausap. Huwag mo naman gugulatin si Lucy. Mas maganda, after college niya pa, bago siya magkaanak.
Bata pa siya. At for sure, magbibigay siya ng marami magiging tagapagmana ng Lee at Chen. Nahihiyang tumawa si Lucy. Hindi ko pa po naiisip yan. Sa susunod, pag gusto mong maging ina, may isip mo na yan. Kaya hindi na yun pinapatagal. Mas maganda na rito na muna kayo ngayong gabi. Bago kayo pumunta sa honeymoon nyo. Baka swertehin din kami. Narito nyo gagawin ng first baby nyo. Halos maibuga ni Michael ang tsaa na iniinom niya. At namula naman na parang kamatis ang pisngi ni Lucy. Hinawakan ni Michael ang kamay ni Lucy sa ilalim ng lamesa para pakalmahin ito. Just let Lucy do whatever she wants. Enjoy ko anong gusto niya. I will support naman her. Wika ni Michael sa grandparents niya. Okay, pero dito na muna kayo magstay. Nagpahanda kami ng pagkain para kay Lucy. Especially. Opo, dito na po muna kami. Maraming salamat po. Pagsang-ayon ni Lucy sa mga ito. Dumating ang gabi, iisang kwarto ulit at kama na naman na magsasama sina Lucy at Michael. Nauna nang dumiretso si Lucy sa kama dahil ayaw niya makasabay si Michael at agad na nagkumot. Nakita niyang pumasok ito, kaya nagkunwari na lamang siyang tulog. Naramdaman na lamang ni Lucy si Michael sa pagtabi nito sa kanya. Pilit pa rin siya nagkukunwari. Humarap siya sa kanan at pagdilat niya, sobrang lapit na mukha ni Michael sa kanya. Kaya mabilis niyang tinulak ang mukha nito. Bakit dito ka nakaharap? Bakit ka nananampal? Nagulat ako sa'yo. Sorry na, dun ka kasi humarap. Bakit? Ayaw mo ba nakitang naglalaway kang matulog? Baka ikaw ang naglalaway kapag natutulog. Ginagaya mo pa ako sa'yo. Bigla na lamang tumawa si Michael at saka pinisil ang pisngi ni Lucy. Ang cute mo talaga. Lalo na pag naiinis. Sige na, dito na ako harap na makatulog ka na. Natigilan si Lucy at napatitig sa batok ni Michael. Bigla na lang, bumilis ang tibok ng puso niya at naramdaman niyang nag-init ang pisngi niya. Kinaumagahan, nagising na naman si Lucy na wala si Michael sa tabi niya. Ngayon ang araw ng alis nila papunta sa beach. Agad na bumangon si Lucy. Didiretso na sana siya sa banyo nang bumungad sa kanya si Michael na kalalabas lang. Nawala ng balanse hanggang sa mapahawak siya sa towel ni Michael at mahila niya ito. Tumambad sa kanya ang puweta ni Michael kaya bigla na lang nagising ang diwa niya at natawa. Ganun na? Biglang hinarap ni Michael ang hinaharap niya kay Lucy. Mas lalong nabigla si Lucy habang nakangisi si Michael. Hindi akalain na ganun ang itsura sa personal ng pagkalalaki ng asawa. Agad na nagtakip si Lucy ng mga mata at sumigaw. Habang nasa biyahe, nang makaalis sila sa bahay ng grandparents ni Michael, tulala at hindi pa rin makausap si Lucy. Iniisip mo ba? Sinamaan ang tingin ni Lucy si Michael. Walang yaka, bastos mo. Anong bastos dun? I know you're a smart baby girl. Normal lang yun. At least you know na malaki ang dinadala ng asawa mo. What did you say? Mas lalong nagmurang kamatis ang pisngi ni Lucy. Habang tawa naman ang tawa si Michael. It's fine. Mag-asawa na naman tayo. You look like manyakis. Makalipas ng 3 oras na pag-aasaran ng dalawa, habang nasa biyahe nakarating naman sila ng beach kung saan sila mag-honeymoon. Agad na bumaba si Lucy at hinubad ng sapatos para maramdaman ng beach sand. Wow, na-miss ko to. Finally, bago ang opening ng class. Napangiti naman si Michael, seeing Lucy na natutuwa kaya patago niyang kinunan nito ng litrato bago niya lapitan ang asawa. Don't worry. Hiwalay ang kwarto natin dito para hindi ka na mailang. Really? Maraming salamat naman kung ganon. You can enjoy whatever you want for 2 days. Besides, may imimit rin akong importanteng tao. Ex mo? O isa sa mga babae mo? Bakit? Magsiselos ka ba? Mapanghamon na tanong ni Michael. Kidding aside, it's
investors. Pinalaki ng maayos ako ng parents ko, kaya hindi ko naisip na gawin yan. Kahit pa we are arranged marriage, I still need to respect you out of marriage and relationship we have right now. Basta, pag may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Pagkatapos nila makuha ang keycard nila sa kwarto, agad na nagbihis si Lucy. Hindi na niya naisip magpahinga. Lumabas siya sa hotel room at dumiretso sa beach para magbabad sa araw na nakasuot ang two-piece black swimsuit at may see-through na jacket para lang takpan to. Nasa isang resto bar malapit si Lucy. Hindi niya napansin na andun si Michael na nagulat sa hubog ng katawan niya. Kahit pa kaka-18 pa lamang niya, ipapasa na siyang college student. Napansin din ni Michael na nakakuha siya ng atensyon ng ibang kalalakihan doon. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng inis, pero may kailangan pa siyang tapusin na meeting with the Chinese investors. Hey, pansin ko kanina ka pa tumitingin sa babaeng yun ah. What? Napasulyap si Michael sa kapartner niya sa meeting na si Hans. Dun sa babae, yan ba ang type mo? Ano naman ngayon? Bigla na lang natawa si Hans. Iba ka rin ah. Hindi pa nasasabi ni Michael na kasal siya dahil family and close relatives lang ang nakakaalam na kasal siya. Whatever. Muling sinulyapan ni Michael ang direksyon ni Lucy para mabantayan. Nagulat siya nang may tumamang bola ng volleyball sa mismo mukha ng dalaga. Lucy! Agad siyang lumabas lalo na tutumba ang dalaga sa buhanginan. Michael, where are you going? Agad din na sumunod si Hans kay Michael. Kindly, wait us for a while. Nahihilo-hilo pa si Lucy at nararamdaman niya na parabang may kung anong lumabas sa kanyang ilong. Michael? What happened to you? Your nose is bleeding. Okay lang ako. No, you're not. Let's go to the hospital. Naramdaman na lamang ni Lucy na binuhat siya ni Michael. In that moment, ngayon lang niya nakitang nag-alala si Michael sa kanya. Ilang sandali lang na makarating sila sa maliit na klinik, ay agad na naagapan ni Lucy ang pagkahilo niya. Is she okay? Sandali lang po, mister. Sino ba yon? Girlfriend mo ba? Nag-aalalang tanong ni Hans kay Michael. No, she's my wife. What? Para bang gustong magmura ni Hans sa gulat. It's a long story. Sa ako na ikukwento. Pagkatapos mahimasmasan ni Lucy, pinayagan na siya makabalik sa hotel room para makapagpahinga na maayos. Inalalayan ni Michael si Lucy hanggang sa makabalik. Saka lang niya na-realize na nahahawakan niya ang bewang ni Lucy. Tila ba nakukuryente siya sa balat nito, kaya agad niyang binitawan. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya. Gusto mo bang kumain? Order na lang ako ng pagkain para sa atin. Nahihiya ako sa nangyari. Bakit ka naman mahihiya? Nag-aura ako doon tapos tatamaan ako ng bola sa muka. Ang sakit tuloy ng ilong ko. Ang pangit ko na ba? Biglang tanong ni Lucy kay Michael at tila ba nagpapakyut pa ito. May kung anong nabubuhay sa puso ni Michael. Bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso niya sa tuwing makikita ang mukha ni Lucy na parabang nagliliwanag at may puso sa paligid nito. Oo, ang pangit mo na. Napaismid si Lucy. Sabi na nga ba't yan ang sasabihin mo? Mag-order ka na ng pagkain at nagugutom na ako. Nang dumating ang order nila, sa terrace na hotel room si Lucy kumain. Tanaw nila ang beachfront. Sa tingin mo, magkakagusto ka rin sa akin? Sabay tingin ni Lucy kay Michael nang basagin ni Lucy ang katahimikan para sa kanilang dalawa. You know that I'm not your type. Kita ko nga ang daming artista na nachismis sa'yo. So, you are interested to me at nagawa mo pa akong stalk. Hindi I'm just asking you kaya sagutin mo na lang ako. Tiningnan sandali ni Michael si Lucy. Na-awkward naman si Lucy kaya agad siya umiwas ng tingin. I think so. Nabigla siya sa naging sagot ng lalaki. Kaya muli siyang napaharap sa asawa. You think so? Yes. Baka nga totoo yung sinasabi nila.
There's love after marriage, or we become friends. Nothing is impossible. So why not? Baka, until my last breath, I'm still your husband. I will protect you, and I'll help you whenever you need. Thank you, Michael. Iniisip ni Lucy kung kailan kaya darating ang panahon na magsasabihan sila ng I love you. After that friendly honeymoon, ay bumalik na silang dalawa sa kanilang pinagkakaabalahan. Sakay ng kotse ni Michael, nagawang ihatid dito si Lucy sa eskwelahan nito sa unang araw ng pasukan sa pagbubukas ng semester. Ako lang magsusundo sa'yo mamaya. Kung busy ako at malate, i-chat naman kita para magpasundo ka sa isa sa mga driver sa bahay, okay ba? Noted, boss. And by the way, kung may kailangan ka, magsabi ka. So I can cancel everything para mapuntahan ka. Napangiti si Lucy. Overprotective ah. No, ayoko lang na may isumbat ka sa akin. At baka isumbong mo ako sa mga magulang mo. Mukha ka pa namang sumbongera. Here pala, para sa'yo. Hindi ka raw nag-aalmusal. Buti nakagawa ko. Nagtatakang kinuha ni Michael ang lunch bag na kulay pink. What's this for? Sa'yo na yan. Enjoy your day. Bye! Agad na bumaba si Lucy. Sandali pang nagtagal doon si Michael at napansin na nakangiti habang tinitignan ang pagpasok ni Lucy sa gate. Wait. Get yourself, Michael. Sabay balik sa pagiging seryoso, pagkatapos paalalahanan ng sarili. Sinilip niya kung anong laman ang binigay sa kanya ni Lucy. Isa palang set ng bento box na may mga design pa na parang baon ng batang babae. Pero imbis na mainis, ay natuwa pa siya sa sobrang cute nito, plus si Lucy ang naghanda para sa kanya. Masaya siyang pumasok sa opisina niya. Unang araw pa lang ng klase, marami ng pinagawa at mga projects na kailangan ihabol ni Lucy. Especially, last semester na nila. Kailangan na nila maghanap ng kumpanya kung saan sila mag-i-internship. Ikaw, Lucy, saan ka kukuha ng internship? Tanong ng isa sa mga kasama ni Lucy habang kumakain sa cafeteria after class. For sure, kukunin siya ng mga magulang niya. Hindi na siya mahihirapan. Komento naman ng isa. Hindi ko pa alam. Iniisip ko na sa iba na lang. Sayang naman kung hindi ka sa inyo. Marami namang choices si Lucy. Sa malamang hindi siya mahihirapan. Sa maghapon na abala, hindi mawala ang ngiti ni Lucy na every hour ay nagsisend si Michael sa kanya na para bang kinakamusta siya. Pagkalabas ni Lucy sa gate, nakita niya na ang kotse ni Michael na nakaparada. Alis na ako ah. Paalam niya sa mga kasamang kaklase. May bago kayong kotse? Huh? Nabigla si Lucy. Madalas kasi, pinapasabay niya ang mga ito. Lalo na't siyang isa sa mayaman sa batch nila dahil sa pamilya niya. Wala pang nakakaalam sa kanila na kasal at may asawa na si Lucy. Oo, sige alis na ako. May pupuntahan pa kasi kami eh. Agad na dumiretso si Lucy sa loob ng kotse. May para bang nagliwanag sa paligid ni Lucy nang makita si Michael pagkatapos ng buong araw. Kumusta ka? I brought you this. Baka kakagutom ka. Masayang kinuha ng dalaga ang binigay na supot ni Michael. Wow! Happy meal! Kung tungkol naman sa school, okay naman. Need namin maghanap ng company for internship bago ako makagraduate. Saan naman ang balak mo? Hindi ko pa alam. I don't know kung kila daddy or sa iba na lang. Kasi kung doon ako kila daddy, baka isipin nila espesyal ako at magkaroon ng special treatment. Kaya mas okay siguro kung sa iba na lang. Mas makikita ko ang kahinaan ko. That's good. Ikaw, if that's what you prefer. Wala namang problema. Nang makauwi sila sa bahay ni Michael at nang aakyat na sana si Lucy, agad siya nitong pinigilan. Wait, where are you going? Tapusin ko lang sandali yung assignment ko. No, kumain ka na muna. Mamaya na yan, makakapaghintay yan. But, no, please Lucy, kumain ka na muna.
Tila naging seryoso si Michael. Walang nagawa si Lucy kundi ang sumabay sa pagkain ni Michael sa hapunan. Doon niya napagtanto na mahirap pala magkaroon ng tito style at istriktong asawa. Nguyain mo ng maayos ang kinakain mo. Kinakain ko naman ng maayos. I'll help you with your assignment. Wala naman akong gagawin. Really? Hindi naman ako bobo pero dahil sabi mo okay lang sa akin. Pagkatapos ng dinner, dumiretso sila sa silid ni Lucy para gawin ang homework nito. Michael did her math assignment at si Lucy naman ang tumatapos sa history assignment niya. Wala naman sa amin to dati. Bakit ang aga ang dami mo nang gagawin? Magkaiba kasi tayo ng panahon. You're old na kaya. So, ganun talaga magkaiba. Napakunutoon naman si Michael. Hindi naman ako ganun katanda. Tandaan mo yan. Tumawa lamang si Lucy. Yeah, parang nagbibiro lang naman ako. Baka mamaya hindi mo natapusin yan. Kalagitnaan ng pagiging abala, ay nakaramdam ng antok si Lucy. Pwede ka na magpahinga. Ako na lang tatapos ng lahat ng to. It can't be. Kailangan ko siyang tapusin. Sige, iidlip lang ako. And after that, I'll continue. Gisingin mo ako after 10 minutes, ha? Yumuko na si Lucy sa lamesa pero wala namang planong gisingin pa siya ni Michael. Siya na lamang ang tumapos ng mga kailangan ni Lucy. Nakaramdam din ng pagod si Michael at sandali niyang pinakatitigan si Lucy at ang maamon nitong muka. At saka yumuko rin ang ulo sa lamesa sa tapat din ni Lucy. Hinayaan niya ang sarili na makatulog at ang huling nakikita niya ay ang asawa. Habang tumatagal ang araw, mas lalong nagiging abala si Lucy sa mga gawain niya. Until she choose kung anong kumpanyang pag-a-applyan niya para sa internship. Maaga siyang nakarating sa kumpanya na yon para hindi nakakahiya sa magiging boss niya. Kasama ang ilang papasok sa wine company, nakapila silang naghihintay na dumating ang CEO ng kumpanya. Good morning po, sir. Sabay-sabay na bati ng lahat at nakibati rin si Lucy. Nawala ang ngiti ni Michael nang makita si Lucy sa pila. Hindi niya alam kung i-approach niya ba si Lucy o hindi, hanggang sa si Lucy na ang umiwas ng tingin na namumula pa ang pisngi. Naisip tuloy ni Michael na kaya pala hindi ito sumabay sa kanya ngayong araw dahil dito pala ito pupunta. Isa-isang na interview hanggang sa umabot kay Lucy. Hindi alam ni Lucy kung bakit bigla siyang kinabahan na makita ang 5 panel ng interview kasama si Michael na mukhang mga seryoso. Hindi naman siguro ako ipapahiya ng mga to, lalo na si Michael. Sa isip-isip ni Lucy hanggang sa tumayo siya sa gitna. Have a seat. Wika ni Michael. Thank you, sir. Can you tell us about yourself? Tanong ng matandang interviewer. I am Lucy May Chen. Ginamit ni Lucy ang apelyido niya bilang dalaga at binanggit ang ilang credentials niya. Kaya natuwa naman ang mga ito. Why did you choose this company as your stepping stone internship program? Si Michael na ang halos nagtatanong sa kanya. The company may have a strong reputation in the industry, known for innovation, ethical practices, or a positive work culture. That's all for today. We will call or email you once na matanggap ka for internship. Have a nice day, Lucy Chen. Thank you, Mr. Lee. Saka lang nakahinga ng maluwag si Lucy nang makalabas siya ng conference room. Pumunta na muna siya sa garden terrace ng kumpanya na wala namang tao. Nagpahangin sandali bago siya umuwi. Why are you here? Grabe, ginulat mo naman ako. Paano mo nalamang nandito ako? I have eyes in this company. Kaya makikita pa rin kita ng ganun kadali. Kaya pala hindi ka sumabay sa akin? Akala ko pa naman galit ka. No, ba't naman ako magagalit sa'yo? Kumusta ang interview ko? Kanina ka pa gustong itanong sa'yo to. Bakit ka ba talaga nandito? Are you sure na gusto mo dito?
Gusto kitang makita para nababantayan mo ko. Nabigla si Michael sa sagot ni Lucy. Tinatago lang niya sa isipan niya ang sayang nararamdaman. You aced your interview? Gusto ka nila. Kaya you may start tomorrow for your internship. Talaga? Parang bata na nagtatatalon sa tuwa si Lucy. I knew it. Thank you. Please ha, sana hindi ka masungit sa akin. Masipag naman ako. Natawa naman si Michael at saka ginulo ang buhok ni Lucy. Good luck. Naunang umuwi sa bahay si Lucy kaya hinintay na lamang niya si Michael doon. Agad namang sinalubong ni Lucy si Michael nang dumating ito sa bahay. Pwede bang turuan mo ako ng dapat kong matutunan? Para hindi naman nakakahiya sa mga kasama ko doon? Hindi naman kailangan. I know na madali lang yun para sa'yo. Sige na, after dinner please. Okay, fine. Pero after that magpahinga ka na. Besides, bawal ang late sa kumpanya ko. Baka wala pang isang araw, pabalikin kita sa school mo. Got it. After the dinner, pumunta sila sa study room ng bahay. Si Lucy ang nasa harap ng desktop while Michael is explaining everything to her. Teka, naglag ata yung net, ayaw gumalaw ng mouse. Ha? Baka sinira mo na yan. Ipinatong ni Michael ang kamay niya sa kamay ni Lucy na nakahawak sa mouse. Si Michael ang nag-guide hanggang sa hinarap ni Lucy ang mukha niya sa gawin ni Michael kaya nahalikan niya ang pisngi ng asawa. Napaatras siya sa gulat habang gulat naman at tila nabato si Michael sa pwesto nito. Agad siyang tumayo dahil may kung anong kuryente siyang naramdaman nang dumapo ang labi ni Lucy sa pisngi niya. Wait lang CR lang ako. Nagtataka man, nahihiya rin si Lucy sa nangyari at napatakip sa kanyang labi. Matagal bago lumabas si Michael sa loob ng banyo. Kinain na ba yun ng inidoro? Are you okay? Bakit pawis na pawis ka? Nothing. Hingal na sagot ni Michael. Magpahinga ka na. Nang sumunod na araw, sabay na umalis sina Michael at Lucy. Papalapit na sila sa gusali nang biglang magpapara si Lucy. Stop! Bakit? Biglang hinturin ni Michael sa pagmamaneho. Pwede bang dito mo na lang ako ibaba? Baka kasi kung ano isipin nila kung makita nila tayong sabay na papasok. Ano naman ngayon? I don't want to ruin your reputation. Kaya rito lang ako. Are you sure? Oo naman. Magkita na lang tayo mamaya. Akala mo naman ang layo mo sa akin. Okay, fine. Thank you. Pagkapasok pa lang ni Lucy doon, ay nakita na niya ang mga kasama niya na kapwa niya intern. Nilibot sila sa buong kumpanya ng HR na humahawak sa kanila. And because of that, mapupunta siya sa department kung saan naroon si Michael. Siya lang ang nag-iisang intern doon, malapit sa table ng sekretary na lalaki ni Michael, kaya ito ang nagtuturo sa kanya ng mga kailangan ni Lucy. Bigla namang dumaan si Michael. Good morning, sir. Bati ni Lucy na parabang hindi niya asawa ang amo. Can you come inside? You need to do something important. Utos ni Michael at saka pumasok sa loob. Kaya mo yan. Wika ng lalaki para hindi kabahan si Lucy. Kaya nginitian niya lamang ito. Nang makapasok si Lucy, nabigla siya nang may nakahanda na pagkain sa minisala ng opisina ni Michael. Namangharin siya sa ganda ng opisina nito. Welcome sa first day mo. Ang akala ko paggagalitan mo ko. Why should I? Ganun kasi nakikita ko sa mga palabas. Pag pinapapunta ang empleyado sa loob ng opisina kung di pagagalitan, magbe-make love sila. Natawa si Michael. Bawas-bawasan mo ang kapapanood ng mga ganyan. May kinuha sandali si Michael at saka inabot ito kay Lucy. Wow, for me? Yes. Pa-welcome sa araw mo. Tuwang-tuwa si Lucy sa bulaklak na natanggap niya from Michael. Agad na lumapit si Lucy kay Michael at hinila niya ang necktie nitong suot para magpantay ang mukha nila. Mabilis niyang hinalikan sa labi si Michael.
Nabigla naman ito sa ginawa ni Lucy. Pero nang maintindihan niya, ay nagkatitigan sila. Hinapit niya ang bewang ng dalaga at siya mismo ang humalik kay Lucy sa labi. Nabigla pa si Lucy sa malambot na labi ni Michael. Hindi niya alam ang gagawin, pero gustong-gusto niya naman ito. Bigla na lang may kumatok, kaya pilit na tinutulak ni Lucy si Michael, pero mukha itong nawiwili. Hulog na siya sa asawa niyang si Lucy. Kinurot ni Lucy ang tagiliran ni Michael. Aray ko naman, bakit ka na naman nangungurot? Ayaw mo ba ng kiss ko? Parang batang nagtatanong si Michael sa kanya. Sira ka, may kumakatok ba kung sinong makakita sa atin? Hindi naman yan papasok as long as wala akong sasabihin. Masyado ka namang natatakot. Dito ka na muna. Sabay yakap ni Michael kay Lucy. Hindi mapigilan matawa niya sa pagiging pabebe ng isang CEO. After the long day, as a first day intern sa kumpanya ni Michael, pagdating naman sa bahay ay mag-asawa sila. From that, unti-unti silang napapalapit at lumalabas lalo ang pagiging malambing ni Michael kay Lucy. Wala siyang hinihiling pa kundi ang mapabuti ang kalagayan ng babae. Wala pa ba si Lucy? Tanong ni Michael sa katulong. Hindi pa po siya bumababa simula nung bumaba kayo ng sasakyan. Nagtataka si Michael at agad siyang bumalik sa kwarto nila mag-asawa. Nakakumot pa rin si Lucy at nakakunot noo na para bang may iniinda. Agad na pinakiramdaman ni Michael ang noo ni Lucy. May sakit ka? Sorry, hindi ata ako makakapasok. No, it's fine. Hinubad ni Michael ang coat niya. O bakit? I need to take care of you. Okay lang naman ang kumpanya kahit wala ako. But I know you need me. Agad na bumalik si Michael sa kusina. Can you prepare a soup, gamot, and yung hot compress natin para kay Lucy? May sakit siya eh. Sige po, sir. Sagot ng katulong. Nang makumpleto ni Michael ang lahat, ay agad siyang bumalik sa silid ni Lucy para alagaan at bantayan ito. You need to eat this, please. Hindi ko talaga kaya, mamaya na lang. Okay, fine. Hinawakan ni Michael ang kamay ni Lucy to calm her. Hindi niya alam kung paano pakakalmahin ang sarili na nag-aalala siya kay Lucy sa ganitong sitwasyong hindi siya sanay. Hinintay niya na bumaba ang temperatura ni Lucy hanggang sa makatulog siya sa tabi ng babae. Wala siyang pakialam kung mahawaan siya nito. Madaling araw nang maalimpungatan si Lucy at nakita niyang nakayakap sa kanya si Michael na mahimbing na natutulog. Totoo nga yata ang sinasabi nila, Mommy. Love can be built after marriage. Naiintindihan na niya na hindi siya pababayaan ni Michael kahit na anong mangyari. Nang gumaling si Lucy sa sakit, mas lalong naging concerned sa kanya si Michael at palagi itong nakaalalay kahit anong gawin niya. Kahit pagbubukas ng pinto, nakaalalay ito sa kanya. Hindi ako pilay o lumpo. Kaya ko ang sarili ko. We need to be careful. Huwag ka na munang pumunta sa trabaho. Lalo ako nag-aalala sa'yo. Akong bahala sa'yo, remember? Asawa mo ko. Natawa naman si Lucy. Oo na. Nasa sala sila nang dumating ang parents ni Michael ng biglaan. Agad na nagbeso si Lucy. You look pale? Napahawak si Lucy sa mukha niya. Kagagaling ko lang po kasi sa sakit. Sakit? Sabay tingin kay Michael. Pinapabayaan mo ba ang asawa mo? Hindi ah. It's because she's busy kaya ganun. Yeah, siya po yung nag-alaga sa akin kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Pwede bang makuha mo kami ng tiyaan ni Michael sa study room niya? May importante lang kami pag-uusapan. Sige po, ako na lang bahala. Ipautos mo na lang yan sa katulong. Paalala ni Michael. Ako nang bahala. Mabilis na inasikaso ni Lucy ang tsaa nang makaalis ang mag-ina. Nang matapos magtimpla si Lucy ay agad siyang sumunod. Kakatok sana siya nang mapansin niyang nakaawang ang pinto at rinig niya ang pinag-uusapan sa loob.
We need to do something. Napapansin mo ba na nalulugi na ang kumpanya ng mga Chen? This is not good for our family. Madadamay tayo sa nangyaring iskandalo ng pamilya Chen. Kailangan nyo na maghiwalay ni Lucy. Alam naman natin na tinanggap lang natin siya dahil pambayad siya sa utang ng pamilya nila sa atin. At akala natin, makakabangon pa ang mga Chen. Wala tayong mahihitang mana sa Lucy na yun. At nagkukunwari lang na mamamatay ang lolo niya. Baka nga may alam pa si Lucy dito. Nanlaki ang mga mata ni Lucy sa narinig niya. Hindi siya makapaniwala hanggang sa maibagsak niya ang tray na hawak niya. Nakuha niya ang atensyon ng mag-ina. Hindi na nakatakas pa si Lucy nang biglang lumabas si Michael. Are you okay? Agad na lumayo ang babae sa binata. Don't touch me. Kumunot ang noo ni Michael. What's the problem? Tatanungin mo ako kung anong problema? Pagkatapos ko marinig ang lahat? Is it true? Yung mga narinig ko kanina, totoo ba lahat yun? Natigilan si Michael at hindi alam kung paano ito umpisahan. I can explain, but please calm down. Bigla na lang tumulo ang luha ni Lucy at nakaramdam ng awa si Michael. Please, you don't love me at all. Akala ko magugustuhan mo rin ako. Pinakasalan mo lang ako, it's because sa mamanahin ko? Tama nga ang mama mo. Maghiwalay na lang tayo. Nanlaki ang mga mata ni Michael. Teka, pag-usapan natin to. Saan ka pupunta? Uuwi na ako sa amin. Di ko na kailangan pa magtagal dito. Lucy, calm down. Malumanay na pakiusap ni Michael. Walang nagawa si Michael nang tuluyang umalis si Lucy. Kahit na anong pilit niya, kaya sumunod siya sa pag-alis nito. Pagdating ni Lucy sa bahay nila, ang bigat ng pakiramdam niya. Parang nabetray siya ng tao sa paligid niya. Anong nangyari, anak? Bakit ka umuwi? May ginawa ba si Michael sa'yo? Can you tell me the truth? Pinambayad utang niyo lang ba ako sa mga Lee? Kay Michael? Hindi makaimik ang nanay ni Lucy. Totoo ba? Matagal ng sikreto ng mga magulang ni Lucy na nababankrupt ang kumpanya nila dahil sa scam na nadawit sila. Yes. Mas lalong napahagulhol si Lucy. Ang akala niya, perpekto na ang buhay niya. Hindi pa pala. Para bang gumuho ang mundo niya. Dahil hindi totoo ang lahat. Nagpapanggap lang ang lahat sa kanya. Lucy! Agad namang tumakbo ang babae patungo sa silid niya at nagkulong. Bigla namang dumating si Michael. Where is Lucy? Nasa silid niya. Umiiyak. I'm really sorry sa nangyari. Kasalanan namin to. Huwag sanang madamay. Hindi madadamay ang kasal namin. I love Lucy. Walang makakapaghiwalay sa amin kahit na anong mangyari. Gusto kong makausap ang anak niyo. Pero sa tingin ko, hindi mo siya makakausap na maayos ngayon. Hintayin mo muna lumambig ang sitwasyon. Opo. Pakisabi dumaan ako. Can you give this to her? Sabay abot ng bulaklak ni Michael sa ina ni Lucy. Ako nang bahala. Maraming salamat ulit. Dumiretso naman ang ina ni Lucy sa labas ng silid nito nang makaalis si Michael. Kahit pa ayaw nitong umalis dahil gusto nga nitong makausap ang asawa. Lucy anak, pag ready ka na, I can explain everything naman. Dumaan pala si Michael. May pinabibigay siya. Hindi umimik si Lucy mula sa silid hanggang sa makaalis ang ina niya sa labas ng silid. Saka lang umalis si Lucy sa kama at binuksan ang pinto. Nakita niya ang bulaklak na dala ni Michael para sa kanya. She wanted to be happy. Kaso, hindi niya kaya dahil sa nalaman niya. Kinabukasan, ang akala ni Lucy magiging okay na ang lahat. Pero hindi. Hindi ganun kadali. Nagawa pa niyang pumasok sa kumpanya ni Michael kahit na napipilitan siya. Nakasalubong ni Lucy si Michael, kaya agad na umiwas si Lucy pero agad siyang nakita ni Michael at hinabol hanggang sa makarating sila ng stockroom. Agad na humarang si Michael.
Pwede bang umalis ka? Nagkukunwaring naiinis si Lucy. Bakit naman? Please, can we talk as husband and wife? Please hear me out. Huwag ka naman gumawa ng konklusyon sa isip mo. Pero nalaman ko ng lahat. Hindi pa. Sige, sabihin mo yung mga tinatago niyong katotohanan. I love you, Lucy May. And I'm destined to love you. Hindi nakaimik at nagtataka si Lucy. Pero deep inside, ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Sinungaling. Pero ayaw niyang magpadala sa emosyon sa ngayon. I love you, my wife. You taught me how to love. At hindi ka mahirap mahalin. Ang akala ko nga hindi kita magugustuhan. Ang layo ng pagkakapareho natin. Ang alam ko, we will just bond for the marriage because it was arranged. Pero hindi. Kasi unti-unti akong nahulog sa'yo. Kahit paulit-ulit kong sabihing mahal kita, Lucy, walang magpapabago nun. Kahit na anong mangyari, kahit may problema man ang pamilya natin, labas na tayo dun. Kasal tayo at yun ang importante sa akin. Mag-uusap tayo pag okay ka na. Hihintayin pa rin kita sa bahay natin na umuwi ka. Hindi makapagsalita si Lucy pagkatapos niyang marinig yun kay Michael. Nang makaalis si Michael, ay agad na sumunod si Lucy. Michael! Humarap naman si Michael sa direksyon niya na nag-aalala pa rin. Lumapit si Lucy patungo kay Michael at saka mabilis itong niyakap. Nabigla man si Michael ay hindi niya maitago ang tuwa. Niyakap din niya pabalik ang babae at binigyan ng halik sa ibabaw ng ulo. May ilang dadaan sana nang magulat na makitang nasa ganun silang posisyon. Sinenyas ni Michael ng pasimple ang mga empleyado na umalis na muna. Dahil sa takot sa amo, ay agad itong lumisan para pagbigyan sila ng oras. I miss you. Kahit isang gabi ka lang nawala sa bahay, hindi ako makatulog. Nilayo ni Lucy ang mukha niya para makita ng husto ang mukha ng asawa, na para bang nagpapaawa. Anong gagawin ko? Dito ka lang sa akin. Kung may hindi tayo pagkakaintindihan, pwede naman natin uli pag-usapan. Wala namang problema doon. Sige, mag-uusap tayo ng maayos pag may problema. Dahil nagkaayos din sila nung araw na yon, at hindi rin kayang patagalin pa ni Lucy ang hindi pagkakaintindihan, ay sumama na siya uli pabalik ng mansyon. Sumapit ang gabi at hinihintay niyang matapos si Michael. Hindi nagtagal, pagkatapos nito sa banyo, ay agad ding humiga sa tabi ni Lucy. Tila ba naging tahimik silang dalawa. Michael? Tulog ka na? Oo, tulog na ako, kaya manahimik ka na. Hinampas ni Lucy si Michael sa braso. Aray ko naman. Sabay tingin ni Michael kay Lucy. Anong problema mo? Hug mo ko. Papalambing ka lang, gusto mo pa talaga yung nananakit ka. Oo na, ito na. Mukhang napipilitan ka lang eh. Hindi gusto ko nga eh. Niyakap nga ni Michael si Lucy. Tuwang-tuwa naman si Lucy at pakiramdam niya, ligtas siya sa bisig ni Michael. Nakatulog siya nang nasa ganon silang posisyon ni Michael. Masaya at komportable. Walang alinlangan at pagkukunwari. Makalipas ang 4 na buwan, mas lalong naging malapit silang dalawa. Dahil sa pagmamahal nila, nakikita ng mga magulang nila at wala nang nagawa sina Mrs. Lee kundi hayaan ang dalawa. Nagkaintindihan at nagkausap na sila. Para naman kay Michael, hindi pambayad utang si Lucy, kundi asawa niya ito na mamahalin niya at aalagaan. Dumating ang araw ng graduation at katatapos lang ng ceremony. Congratulations, Lucy, my love. Kinuha ni Lucy ang bouquet na inabot sa kanya ni Michael. Wala nang pagsidlan ang kasiyahan ni Lucy. Thank you, hubby. Let's go. Naghihintay na ang parents mo sa bahay for your graduation celebration. Agad na humawak si Lucy sa braso ni Michael patungo sa parking lot. Pinagbuksan ni Michael si Lucy sa may passenger seat at agad bumungad kay Lucy ang wedding ring na nakalagay sa velvet box. At may mga petals ng bulaklak dito.
Agad na kinuha ni Michael habang gulat na gulat si Lucy. Para saan yun? Bigla na lang lumuhod si Michael sa harapan ni Lucy. Kahit pa madumi sa parking lot. Hindi makapaniwala si Lucy sa ginagawa ni Michael noong mga oras na yon. I know, hindi ka nakaranas ng maayos na wedding proposal, wedding process at tamang honeymoon. It feels like parang kinuha ko yung enjoyment mo bilang young and adult na dapat wala ka pa rito. Pero nataha ka ng tradisyon na meron tayo. Gusto kong maranasan mo yon at ma-feel mo kung ano bang pakiramdam ng lahat ng ito na hindi ka minamadali. Kahit ilang beses kong ulitin to para lang maramdaman mo na espesyal ka, you make me happy. And also, you are an unexpected event and person in my life. Hindi ko na nakikita ang future ko nang wala ka. Lucy May Chenley, will you marry me again? Naluluha sa tuwa si Lucy at saka tumangutango. Wala na siyang pakialam kung masira ang makeup niya dahil sa pagiging crybaby. Oo naman, I will marry you again. Mabilis na sinuot ni Michael ang singsing sa kamay ni Lucy. Niyakap ito sa sobrang tuwa. Pagka-uwi nila sa mansyon, they announced na ikakasal ulit sila na siyang kinagulat ng lahat at kinatuwa. Halos late night na makapagpahinga si Lucy at Michael. Si Michael na ang nag-ayos ng kama para kay Lucy. I know you're tired. Magpahinga ka na. Ako nang bahala na magpalinis ng kusina sa mga katulong. Magpahinga ka na rin. Susunod na ako. Kiss mo ako. Natawa si Michael. Pawis pa ako. Ano naman? Mag-asawa naman tayo. That's the normal thing for a husband and wife, di ba? Lumapit naman si Michael kay Lucy at binigyan ito ng halik sa labi. Pero hindi bumitaw ang babae. And it became a torrid kiss. May kung anong nabubuhay na init kay Michael na kailangan niyang pigilan. Doon na lang niya napagtanto na napaibabaw na sa kanya si Lucy. Wait. Why? Is there something wrong? Mabaho ba hininga ko? Nag-aalalang tanong ni Lucy. Hindi. I mean, hindi ka pa pwedeng mabuntis hanggat maaari. Hindi ka pa nakakapag-college. Yun na muna ang isipin mo. Yun ba ang inaalala mo? Kaya wala pang nangyayari sa atin? You're controlling yourself? Okay naman sa akin na mabuntis mo ko. Handa naman ako eh. I'm ready anytime. But, I can't control na hindi ko to malabas sa'yo. Kasi sa oras na ituloy natin to wala na akong aatrasan. Para bang nagbibigay ng warning si Michael kay Lucy kung anong papasukin nila. I'm ready. Hinalikan muli ni Lucy si Michael. Kaya hindi na nagpaawat ang lalaki. Ramdam ni Lucy na dinidiin siya ni Michael sa malambot nilang kama. Wala siyang pakialam kung mabigat si Michael. Bumaba ang halik ni Michael patungo sa kanyang pagkababae at gitna ng dibdib. Lumalabas na ng bahagya ang tinatago niya. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Bumibilis ang paghinga. Nakikiliti si Lucy sa halik at pagsipsip sa leeg niya ni Michael na bahagyang may pakagat pa. Nakailang ungol din siya. Hindi maiwasang lumabas ang impit na ungol na kumakawala sa bibig niya. Natila ba musika kay Michael na mas lalong nag-iinit. May tumatayong bandera sa ilalim ng kanyang pantalon. Sumisikip. Hanggang sa bumaba ang labi niya si mismong dibdib ni Lucy. Sinipsip at pinaglaruan, habang ang isa naman ay sapu-sapu ng kamay niya. Binitawan ni Michael si Lucy at bahagyang bumangon naman si Lucy nang makitang tinatanggal ni Michael ang damit nito. Kaya tumulong na rin siya. Nanlaki ang mga mata ni Lucy nang makita kung gaano kalaki ang sandata ni Michael. Are you ready, baby? Malanding tanong ni Michael kay Lucy. Hinawakan ito ni Lucy. Napapikit si Michael dahil naramdaman niya ang mainit na palad ng asawa. At sa kanyang muling hinalikan si Lucy. Tila ba, naging mahaba ang gabi na yun para sa kanila. Makailang beses inangkin ni Michael ang kanyang asawa, hanggang sa abutan sila ng madaling araw. Makalipas ang isang buwan, kinasal ulit sina Lucy at Michael.
May inabot na box si Lucy kay Michael habang nasa reception sila. What is this for? Hindi ko naman kailangan ng gift. Buksan mo na lang, dali. You look excited ah. Is it a key car? Oh! Nabigla si Michael na makita kung ano to. Isang pregnancy test na may 2 pulang linya. Gulat na gulat siyang napatingin kay Lucy. Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga mata at labi ni Michael. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman. Dahil sa tuwang nararamdaman ni Michael, ay agad siyang pumunta ng stage at kinuha ang microphone. All of you, listen carefully. Lucy and I wanted to tell you a very important news today. She's pregnant and I will be a father soon. Magkakaroon na ng bagong tagapagmana ang Chen and Lee Empire. Palakpakan ng mga naroon sa tuwa. Lahat sila'y bumati para sa mag-asawa at magiging future parents. Bumalik si Michael kay Lucy at tuwang-tuwa at saka hinalikan si Lucy sa labi. Sabi ko sa'yo, sharpshooter ako. After the wedding and 9 months, tuluyang isinilang ang panganay nila Michael na isang baby boy at unang apo sa pamilya. Pregnancy process is stressful, pero palaging nakaalalay si Michael kay Lucy na komportable dahil nandyan ang asawa niya. Naging homeschool din si Lucy dahil sa panganganak pagkapasok sa kolehiyo bilang business administration student. Look pagmamalaki ni Michael sa anak na karga ng parents nila Lucy. He is a future Lin Chen. Pagmamalaki ng ina ni Lucy. Hindi pa natin alam kung anong gusto niya in the future, but it's up to him kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Susuportahan namin siya. Nang makaalis ang mga bisita, ay saka lang na solo ni Michael si Lucy na nagpapahinga pa rin at nanghihina. You are strong, my wife. You are great. I love you. Thank you, hubby. Sabi ng doktor, kailangan pa ng ilang screening ni baby. And ikaw, kailangan mo ng pahinga and after that, uuwi na tayo sa bahay para doon ka na rin magpahinga. The first month is hard for them, lalo na't first baby nila parehas. Salit-salitan sila sa pagbabantay sa bata, but most of the time, Michael would do anything for Lucy para makapag-focus ito sa pag-aaral. Kahit pa may katulong sila at babysitter, gusto nila maging hands-on pagdating sa bata. Ako na, wika ni Lucy habang karga ni Michael na nakaupo sa study table kaharap ng mga inuwi nitong trabaho sa kumpanya. Naghahabol kasi sila ng sales report. Ako na, magpahinga ka na at baka may tinatapos ka pa dyan. Okay na ako, Friday naman ngayon kaya ako na. Ikaw, tapusin mo na yung trabaho mo. Kinuha ni Lucy ang anak kay Michael at saka dumiretso sa kwarto nila para doon patulugin ang anak nilang si Mavin. Pagkatapos patulugin ni Lucy ang anak, bumalik siya sa study room ng asawa dahil may tinatapos pa rin si Michael kahit hating gabi na. Dinalhan niya ito ng tsaa. O bakit gising ka pa? I want to make sure na okay ka para hindi rin kita napapabayaan. Here, to make you relax. Sandaling nagpahinga si Michael habang yakap-yakap si Lucy. Sinuklay-suklay naman ni Lucy ang buhok ng kanyang asawa gamit ang kanyang daliri. Nagsisisi ka ba na nag-asawa ka ng maaga? Bakit naman ako magsisisi? Ikaw ba nagsisisi ka? Tiningnan ni Michael si Lucy. Hindi naman. Minsan kasi nakikita kitang puyat at walang maayos na tulog. Pinagsasabay mo pa ang pag-aaral mo. Baka kasi napapagod ka na. Nag-aalala lang naman ako. Sira ka. Okay naman ako dahil nandito ka. Ngayon lang yan pero malalampasan din natin. So okay sa'yo na sundan natin si Mavin? Bigla namang natawa si Lucy. After graduation natin susundan si Mavin. Sabi mo nga nakikita mo ako napupuya tapos susundan pa natin agad. Natawa rin si Michael because every day he feels excited dahil sa asawa niyang si Lucy. Ang pag-ibig ay isang komplikadong damdamin na maaaring magdulot ng ligaya at pag-asa.
Ngunit maaari rin itong magdulot ng lungkot at pasanin. Isang bagay na hindi inaasahan ng lahat, katulad nila Michael at Lucy. Sa pangkalahatan, ang pag-ibig ay isang malalim at makulay na aspeto ng buhay na nagbibigay saysay sa ating buhay. Para sa kanila, naniniwala silang natututunan mahalin ng tao kung bubuksan mo ito sa taong pagkakatiwalaan mo. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang My Little Wife. Written by C.M. Esguerra. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!